ang tragic story ng Hindenburg disaster. Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakilalang trahedya sa kasaysayan ng aviation, ang Hindenburg disaster. Class, isipin ninyo, may isang sasakyang panghimpapawid na halos kasing haba ng 3 Boeing 747 na magkakasunod. May dining room, may malalaking bintana, may lounge, at kaya nitong tumawid ng Atlantic Ocean habang komportable ang mga pasahero. Noong 1930s, parang ito na ang future ng air travel. Pero isang gabi, sa loob lamang ng ilang segundo, ang simbolo ng modernong teknolohiya ay naging isang nagliliyab na wreckage sa harap ng maraming tao. Ano ba talaga ang nangyari sa Hindenburg? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Solo Travel 4000. Salamat sa suggestion mo and shout out sa mga Pinoy dyan sa New Zealand. Class, bago ang modernong jumbo jets, may panahon na maraming tao ang naniniwalang ang future ng long-distance air travel ay hindi airplane, kundi airship. Parang napakalaking lobo na may engines, crew, at passenger cabin. Isa sa pinakamalaki at pinakatanyag ay ang LZ-129 Hindenburg ng Germany, na ipinangalan kay former President Paul von Hindenburg. Napakalaki nito, class. Humigit kumulang 245 meters o 803 feet ang haba nito. Sa loob ng frame nito ay may malalaking gas cells na puno ng hydrogen. At dito, nagsisimula ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kwento. Hydrogen is extremely light, kaya mahusay itong gamitin para palutangin ang napakalaking airship. Pero mayroon itong malaking problema. Napakadali nitong magliyab. Ang gusto sana ng German engineers noon ay gumamit ng helium dahil hindi ito nasusunog. Pero noong panahong iyon, hindi pinayagang i-export ang gas na ito para sa Hindenburg, kaya napilitan silang hydrogen ang gamitin. Parang sinabing, gusto ko sana yung mas safe. Pero ang isinagot, sorry, unavailable. Kaya no choice, kundi gamitin ang mas risky na option. Sa kabila nito, noong unang lumipad ang Hindenburg, isa itong engineering marvel. At hindi ito parang economy flight na siksikan. Luxury travel ito. May dining room, may reading and writing room, may observation windows, may sleeping cabins. At oo, may smoking room pa. Class, alam kong ang unang tanong ninyo, Professor, hydrogen-filled airship, tapos may smoking room? Oo, pero heavily controlled ang lugar na yon at nakasil para hindi madaling makapasok ang hydrogen. May special electric lighter pa roon dahil bawal magdala ng sariling posporo o lighter ang mga pasahero. Sa unang taon nito, matagumpay na tumawid ang Hindenburg sa Atlantic ng maraming beses. Nagbiyahe ito sa pagitan ng Germany at North America. Pero dumating ang isang malahim na trahedya noong May 1937. May 3 nang umalis ang Hindenburg mula Frankfurt, Germany, patungong Lakehurst, New Jersey.
Normal lang sana ang biyahe. Pero noong papalapit na sila sa Lakehurst noong gabi ng May 6, sumama ang lagay ng panahon, may thunderstorms at malakas ang hangin. Kaya pinaikot muna ang airship habang hinihintay bumuti ang kondisyon. 7 p.m. na nang magsimula silang maghanda para sa landing. At class, maraming taong naghihintay sa ibaba. May ground crew, photographers at mga reporters. Isa sa kanila ay ang radio journalist na si Herbert Morrison. Di nagtagal ay nagimbal ang lahat ng biglang may apoy na lumitaw malapit sa likurang bahagi ng Hindenburg. At dahil hydrogen ang laman nito, napakabilis kumalat ng apoy sa buong internal structure nito. Sa loob lamang ng humigit kumulang 34 seconds, ang napakalaking airship ay tuluyang bumagsak sa lupa. Sa isang recording, habang nangyayari ito, maririnig ang shock at emosyonal na boses ni Morrison na nagsasabing, "Oh, the humanity." Naging isa ito sa pinakakilalang radio moments sa kasaysayan. Pero trivia, class, hindi pala live broadcast ang narinig ng publiko noong mismong sandali. Na-record muna ito sa physical discs at ipinalabas sa radyo kinabukasan. Sa kabila ng napakabilis na pagkasunog, nakapagtataka na 62 sa 97 tao sakayang nakaligtas. Pero 35 sa mga sakayang namatay, kasama ang isang miyembro ng ground crew. Total death toll, 36 na tao. Ano ba talaga ang sanhi ng sunog? Maraming theory ang lumabas. May nagsabing sabotage, may nagsabing bomb, may nagsabing deliberate attack. Pero hanggang nang ngayon, wala pang definitive evidence na sabotage ang dahilan. Kaya mas accurate sabihin na hydrogen ang pangunahing fuel sa catastrophe. Pagkatapos ng disaster, biglang nagbago ang tingin ng publiko sa airships. Bago nito, glamorous sila. Modern, elegant, future of travel. Pagkatapos ng Hindenburg, ang naiisip na ng tao ay fire! At mahirap nang ibalik ang tiwala. Kasabay nito, patuloy namang gumaganda ang airplane technology. Mas mabilis, mas practical, mas reliable. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life.